Guys, good morning. Tuturo ko kayo kung paano manahin ng ganitong punda. Ayan. Ang size nito guys ay 18 by teka, isukat natin. Ito ay scallop. Yan, scallop. Tuturo ko sa inyo guys kung paano manahin ng ganito. Napakasimple lang guys at maganda pa. Kumpara doon sa may sipon. Ang size nito guys ay pag natapos na siya, ang pinaka-finish product niya ay ang sukat niya ay 26 by 17. 26 by 17 guys. 26 ang haba, 17 ang lapad. Ang gagawin natin guys ay ganito, scallop. Yan guys, pag pinaligtad mo siya, ganyan siya. Yung butas niya. Ayan, pag kinabit mo na siya sa unan, ganito na siya. Yan, yan. Scallop. Tawagin, ayan. Kaya ang unan ay walang kawala. Ayan. Ay, scallop siya guys. Ang umpisa nito guys ay magsukat kayo ng tela na 20 ang lapad. Ito guys. Ito meron na akong nagupit dito. Tabasin nyo siya ng ito kahaba. Ang lapad niya ay ayan, 20 guys ang lapad. At ang haba niya ay kailangan guys hawakan nyo mabuti sa dulo. Ay, ano ba yan? Bumabalit. Yan guys. 61 ang haba. Lagpasan nyo guys na 61 media. Yan, 61 media ang haba. Yan. Yan guys, ganyan siya kahaba. Ipitin nyo siya ng ganyan. 20 by 61 media. 61 and a half. Yan. Ngayon guys, umpisa natin. Tahiin nyo lang lahat ng side. Como ako ay walang pang edging. Ang ginagamit ko lang guys ay itong simpleng makina na ang ginagawa ko lang guys ay tinatahi ko yung lahat ng gilid ng dalawang patong ang kailangan guys para hindi lalabas yung kanyang tahi, hindi lalabas yung mga himul-himulmul. Yun naman kasi guys ang maganda sa mga tinatahi, kailangan hindi maghimulmul. Sabi ng camera. Ayan guys. Yan sasabi ko, tupiin nyo siya ng isa. And then, dalawa. Ayan. Ayan. Umpisa na natin guys. Basta lahat ng gilid guys. Lahat-lahat. Lahat ng side. Paikot. Guys, after 10 minutes, tignan na natin ang itsura na ating niluto. Diyan! Wow! Yan guys, luto na siya. Sa lahat, paikot. Paikot lahat. Kailangan guys, i-ano nyo lang, tupi nyo maigi. Baka merong hindi sumama sa sinulit. Kailangan maganda pulido ang pagkakatahi nyo para walang lalabas na mga himulmul. Tupiin maigi para makatago ang mga himulmul.
Ito akin guys, makina ay hindi, pwede siya sa high speed. Kaya lang, hindi ko na nilagay yung motor. Dahil ayaw naman na itong makina ko ng masyadong high speed. Nagbubuhol-buhol yung aking sinulid. Siguro kung maganda ang nabili ko dito noon ay yung mas mahina lang na watch. Dapat na napili ko ay nasa 100 lang or 120. Ito kasi guys, nabili kong motor na to. Ito motor na yan. Ayan yung black. 150 watch body. Masyado siyang mabilis. Kaya nung ginamit ko siya, maganda, mabilis, kaya lang ayaw niya lang masyado mabilis. Nagbubuhol-buhol yung sinulid. Ewan ko lang din kung hindi ko lang ba sanay ang kuryente, o baka naman may tinitimpla-timpla pa dito sa makina para hindi magbuhol-buhol. Yun, tinanggal ko na yung ano niya, yung pinaka pedal niya, binalik ko ulit sa manual. Alam nyo guys, ako hindi naman ako marunong talagang manahin. Natuto lang ako dito sa YouTube. Saka syempre, parang paghilid mo, parang desidito ka na paano ba to, paano ba matuto, paano ba ito tahiin. Pagka desidito ka guys, kahit hindi ka nag-aral nito, matututunan mo sa sarili mong pamamaraan. Saka yun nga, sa YouTube, marami na papanood na pwede mo siyang kapulutan ng aral, yung mga about dito sa mga pananahi. Manood lang kayo sa mga vlogger na ang base nila ay mag-tutorial ng pananahi. Kung lang din ako nag-aral guys sa mga tutorial. Kaya ito naman aking kaalaman, sarili ko itong kaalaman. Hindi ko ito pinunod sa YouTube. Ano lang to guys, inisip ko lang, paano ba ito naging nangyari, paano ba natapos ito, punta na to, maganda. Kahit wala siyang zipper, hindi lumalabas yung unan, hindi basta-basta kakawala yung unan. Kumbaga, palaisipan pa sa akin guys, ano ba ang ginawa dito, bakit? Ang ganda-ganda naman ng pagkakayari ito. Talagang walang kawala yung unan, kahit wala siyang zipper. Talagang maganda. Alam nyo guys, tayo mga kagaya kong tambay lang sa bahay, wala talaga ako ibang hanap buhay, at magbantay lang ako ng biyanang kong 95 years old. Samahan nyo na din guys na habang nagbabantay kayo mga matanda, mga biyanan, mag-isip kayo na ibang gawain dito sa bahay na mapapakinabangan. Ito nga pala guys, itong mga tinatanim ko na ito, napapakinabangan ko to guys. Bumabili ako ng 4 kilo na tela dyan sa Bulacan. Tatahiin ko naman silang kortina, bedsheet, pillowcase, throw pillow. Binibenta ko naman siya ngayon dito sa amin, sa lugar namin. At ino-online ko din kung may gusto. Nag-o-order sila sa akin sa messenger na lang sa nila. Si-ship din ako guys kung malapit. Guys, malapit na mabuo. Tsaga lang guys. Ubos siya aking babin. Palitan natin. Ang paglalagay ng babin guys,
ituturo ko sa inyo kung paano din ang paglalagay ng bagging. Yan. Tapos yung mga sinunit sa ilalim. Ating gawin, itupin nyo lang. Yan, doble. Yan. Tapos abante, para lock. Malapit na tayo sa finish line. Tapos abante nyo lang guys pagka ilalak nyo na, para hindi magtatastas yung inyong kinahi. Kasi natin itong mga himulmol. Ito na yung part na sinasabi ko paano siya naging scallop. Yan guys, itupin yung pabaligtad. Yan. Yan guys, diba? Ito yung buong tela. Itupin nyo siyang paganyan, pabaligtad. Yan, pabaligtad. Ayan, ganyan kalapad guys. Pabaligtad. Ayan. Ayan, ganyan kalapad guys, para pagka walang kawala talaga yung ating mga unan. Ayan, sa guhit. Ayan. And then, ipatong nyo itong pinakadulo. Yung dulong-dulo ng tela, patong nyo dyan. Ayan. Ayan siya guys. Baliktad siya guys ha. Tandaan nyo. Yan. Mamaya natin gugupitin to. Yan guys, basta itupin yung pabaliktad. Ayan, pabaliktad. And then ipatong nyo din tong dulong-dulo na naka-ganyan. Baliktad din siya ganyan. Pagdikitin nyo yung mabuti. Ayan. Tsaka nyo na ngayon tahiin niyang dulo hanggang dulo. Ayan. Gawi. At tapos abante lang natin ang mag-lock. Itupin nyo lang. Hindi nyo tutupi. Basta pagpatungan nyo lang guys. Pagpatungan nyo lang basta ganyan. Patong. Nyo pa guys yung aking tutorial. Ito guys, tinuturo ko ay para sa mga beginner na gustong matutong manahin ng punda na scallop. Ayun guys, ayan. Nakakita nyo, ayan. Ayan, nakakita nyo, ayan. Tingnan nyo mabuti guys yung yung pantay niya, ayan. Tupin nyo dyan. Patong nyo yan, ayan. Ayan. Tahiin na uli. Kabyak na lang guys, matatapos na. Ito guys, tinuturo ko na to ay para do sa mga beginner na gustong matuto kung paano manahin ng punda na may scallop. Kasi ito guys, alam nyo, mas to mas madaling gawin kaysa dun sa may zipper. At hindi ka nagagastos pa ng zipper. Plus, matibay pa. Kasi ang may zipper, oo, maganda siya. Pero, pag nailaban na yun, washing sa kalumaan, nasisira ang mga zipper, bumibigay. Ito, kahit walang zipper guys, hindi basta-basta matatanggal ang inyong unan. Kasi nga, may scallop. Ayan, malapit na tayong matapos. Guys. Tapos, finished product ang ating natapos na ang ating punda. Yan guys.
Okay na guys. Ayan guys, balik na rin natin. Balik na natin. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan siya guys na matapos. Ito yung tinatawag na scallop. Yung pangharang doon sa unan para hindi siya pumawala. Tanggalin natin yung unan. Ayan. Ngayon, ito guys, pag kinabit mo yung unan mo, nakaganyan. O, di pasok mo yung unan. O, napasok na yung unan. Pag pasok mo yung unan guys, kuhanin mo naman itong scallop na to. Ganyan mo na. Ayan, ganyan mo na. Diba? Kaya yung una natin, kulong na kulong. Walang kakawala. Kawala. Ayan guys. Ayan. Kaya ako guys ay nakatatlo na. Alam nyo guys, ang benta ko lang nito, napakamura. Aking pete lahat. 3 for 100 only guys. Murang-mura ko lang binibenta guys para pabilis. Ang ganda pa ng pera na to guys. 3 for 100 only. Ako guys kasi hindi ako masyadong paghangad ng malaking kita o tubo. Yun lang, makuha ko lang yung aking pinuhunan, makuha ko lang yung aking pagod. Happy na ako. Ito guys, 100 pesos na ito. 3 2 3 100 pesos only. Ang ganda ng tela guys, Canadian cotton. Ayan guys ha, tinuro ko sa inyo kung paano gumawa ng scallop. Ayan. So, wala ang ating una. Okay guys, thank you for watching guys. Thank you guys sa inyong panonood. Sana ay may natutunan kayo. Bye bye, God bless.